At ngayon, punta naman tayo dito mismo sa live na kung saan nagpapaliwanag etong si Senator Alan Peter Cayetano sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi sinasabi niya dito, walang kaguluhan sa Senate. At puro 2028 lamang daw po ang iniintindi ng mga kasamahan niyang senador sa minority, mga kababayan. So ngayon, ito, pakinggan po natin itong live ni Senator Alan Peter Cayetano. Praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal. First, sa mahal nating Panginoon, and second, sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yun. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Ulitin ko po, hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been... Ayan yung sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi daw po magulo ang Senado, iba daw po yung ginugulo sa magulo. So ngayon mga kababayan sa akin, kung hindi naman kasi sila nagsagawa ng Senate ko, hindi naman magkakagulo ang Senado. Di po ba? Kung hindi niya kinausap si Senator Bato at pinilit niya lumitaw doon, na alam niya namang may warrant of arrest, mga kababayan, hindi sana magkakaroon ng kaguluhan diyan po sa Senado. Kita niyo po ba yung nangyari sa ginawa nilang maling hakbang? Di ba nagkaroon ng kaguluhan pamula sa pasigaw-sigaw ni Bato de la Rosa, na kesyo ni wrestling daw siya, hanggang sa nagtago na si Senator Bato dyan, mga kababayan, dahil nga pinoprotektahan nila, hanggang sa nagtamang hinala sila na kesyo aarestuhin daw si Bato kahit hindi naman, doon nagsimula yung kaguluhan dyan po sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. Confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na inappoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intensyon din po ay wag po siyang pabotohin. Yung po ang intensyon. Kung ang intensyon lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam at saka iserve ang warrant. So fact number 1, katotohanan number 1, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number 2, masasabi ko na pong facto ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number 2, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority, yung propaganda po ng mga dean of the law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself ha. Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. The impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila. At nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado, kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority, o sa aming pong 13, therefore we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila, na ito po ay lahat na nagaganap, para protektahan lang po ang isang tao, ay hindi katotohanan. Hindi po kami Sana nga hindi nyo protektahan si Sara Duterte, gaya ng ginawa ninyong pagprotekta kay Senator Bato. Sana kapag matibay yung ebidensya laban sa kanya, you vote for convict. Dapat bumoto kayo para makonvict itong si Sara kung talaga matibay yung ebidensya laban sa kanya. Convict. At nakita naman natin kung gaano katibay. Dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So truth number 1, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the President. Fact number 2, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number 2, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number 3, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. Tama! We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya,
hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa... Hindi, kasi mga kababayan, ito para maliwanag lamang po doon lang tayo sa katotohanan. So kung mapapansin nyo naman po doon sa video, doon sa mga raw video, lalo na doon sa ibinalita ni Gio Robles sa News 5 mga kababayan, maliwanag naman na yung mga naka-tactical vest na mga taga-NBI mga kababayan ay naando doon po sa GSIS para po protektahan yung premises. So ngayon, maliwanag din naman na kaya po may mga NBI dyan, dahil nga pinoprotektahan po nila yung premises ng GSIS at hindi para arestuhin etong si Senator Bato. So yun po yung katotohanan dyan. Huwag po sana nating baliin yung katotohanan. At alam nyo mga kababayan, ako dito, nagsasalita ako at ginagawa natin yung reaction dito sa mga nakikita po nating balita. Hindi po natin ginagamit mga kababayan yung Diyos para paniwalaan nyo ako. Pero hindi ko sinasabi na masama yung ginagawa ni Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon, gaya nga ng sabi ko, ang katotohanan po talaga dyan ay yung mga NBI mga kababayan kaya naandyan dyan ay hindi para arestuhin si Bato de la Rosa kung hindi para protektahan yung premises ng GSIS. Anyway, ituloy pa natin. GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon. At sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mau, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next may may on the spot kasi na tawag mga kababayan yung yung ANC. Kung matatandaan nyo, di ba tinalakay natin yun dito? On the spot habang nakalive sila, tinawagan nila si NBI Director Melvin Matibag at ang sabi nga niya mga kababayan, merong mga NBI dyan pero naando doon sa GSIS mga kababayan at wala po sa Senate. Kaya nga ilang beses tinanong sa kanya, may NBI po ba sa Senate or wala? Sinabi niya wala. Mga kababayan, at ang pagkakaalam niya, nag-request ang GSIS ng NBI agent mga kababayan na i-deploy doon po sa premises ng GSIS para i-secure yung perimeter mga kababayan na sakop ng GSIS kasi nga baka nga magkagulo. May mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks, nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako. Wala mga kababayan kasi kung titingnan po natin, alam ko meron ako dito. Wala pong katotohanan yung ito nga kita nyo Kaya lang mukhang malapit kasi naka-zoom yung cellphone. Pero tingnan nyo maigi to mga kababayan. Boses ni Torion yan Ayan may mga flashlight pa Naka-uniform NBI pa Masyado clear na. Nasa baba sila kita nyo kung gaano kalayo kita nyo kung gaano kalayo. Diba? Kita nyo kung gaano kalayo. Ayan Kaya medyo malapit lang tingnan dito nung una mga kababayan kasi naka-zoom yung cellphone. Ayan tingnan nyo pagka tinanggal ni Torion yung pagkaka-zoom. Sobrang layo mga kababayan. Ayan may mga flashlight pa Naka-uniform NBI pa Hindi lang masyado clear. Ang layo. Nandito sila sa mga kababayan sa Senate building. Tapos yung kinukunan ni Torion mga kababayan naando doon sa may GSIS. Wala sa loob ng Senado. Ayan mismong ito na yung patunay mga kababayan
na talagang yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano dito mukhang fake news ata. po sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tingnan lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi yung police. At sinagot siya noon, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inalalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the Binilisan ko na mga kababayan na para tawag dito. Paano ko ba ipapaliwanag? Para mas mabilis natin makuha kung ano yung pinopoint niya. independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down. The military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec John Vic, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is staged or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure, we allowed the investigation. In fact, pag-akyat namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa 5th floor yon, we went to the 1st floor. Nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. Sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. It is about this time na nagsimula. Kasi nga mga kababayan, kaya sinabi nung naaresto kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. Kasi nga bata-bata yun ng NBI. Volunteer yun mga kababayan. Yun yung ipinapaliwanag kanina ni NBI Director Melvin Matibag. At ngayon, yung sasagot ng pananagutan nun mga kababayan, syempre yung NBI na may hawak sa kanya. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Palang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Tama. Kaya naman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the... Wait! Ano yung sabi niya dito mga kababayan? Wala daw NBI, wala daw nire-request mga kababayan ng ang GSIS na taga-NBI. Alam ko may kopya ako dito. Pakita ko sa inyo Kasi unfair naman mga kababayan sa NBI yung sinabi niya. Sabi niya magsasabi siya ng katotohanan. Pero bakit yung mga sinabi niya dito parang puro kasinungalingan mga kababayan yung iba? Diba? May totoo rin naman at may din naman. Parang unfair sa po yan. Sa NBI, yung sinasabi niya. Ito, mismo nga nag-post nito si Jan Consulta ng GMA7. Yung mismo na ando dun sa insidente mga kababayan. Ano ba yung sabi dito? Lakayan ko Wait lang. Yan. Ano yung sabi dito mga kababayan? Ayan Dear Director Matibag, in light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines Government Services Insurance System or itong GSIS premises, we respectfully request the deployment of National Bureau of Investigation NBI personnel to assist in maintaining peace and order and security in the area. Their presence will greatly help ensure the safety of all individuals within the premises, prevent any
untoward incidents and support the orderly conduct of ongoing activities mga kababayan. We trust in your favorable consideration and immediate action on this matter. Ayan o, kung mapapansin nyo mga kababayan, may sign pa nito pong si Veloso, ni Jose Veloso. Tapos kung titingnan nyo, may nakalagay pa dito, May 13, 2026. Nireceive po ito ng 5 p.m. 5:08 p.m. mga kababayan. Ayan o. Sasabihin niya sa talambuhay niya daw, sa madalit salita, hindi daw nagre-request ang GSIS mga kababayan ng NBI, lagi daw pulis ang nire-request. Eto nga o, ang patunay. Sumulat ang GSIS mga kababayan dito po kay NBI Director Melvin Matibag at nagre-request ng NBI personnel to secure the premises ng GSIS. So ngayon ituloy pa natin mga kababayan dito. Halata nagsinungaling no? Building around the building kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bulak na wala po yung buong minority. Pagkatapos wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, ay 9, 10, I don't know the time anymore. Ngayon ang dating dito, ang sinisisi niya yung minority mga kababayan, na para bang ang dating, yung minority yung may pakananong kaguluhan. Ang galing nung script mga kababayan, grabe, the best. Maliwanag nga yung paliwanag ni ni Senator Erwin Tulfo. Nung umaga, ang sabi magkakaroon ng caucus na kung saan mga kababayan kasama din yung minority. Kumbaga pag-uusapan siguro yung impeachment, yung article of impeachment, kung ano yung gagawin, kung paano magko-convene. Ngayon nagulat daw mga kababayan sila dahil pagka siguro nung hapon na sinabihan sila na na majority lang ang magka-caucus. Kaya ano nga naman ang gagawin nila doon? Natural, kaysa tumunga sila doon, umuwi na lang sila. Mga kababayan, umalis, total naman, tapos na yung trabaho nila, umuwi na lang sila mga kababayan, and then ginawa nila yung mga gagawin pa nila outside the Senate. Diba? Hindi porkit umuwi sila ng maaga, sila na may pakana dyan. Alam nyo, ang tingin ng taong bayan, ito pagbasihan natin ang sinasabi ng taong bayan ang tingin nila dyan, talagang drama po yan na may nagplano. Ngayon, sino yung nagplano? O comment nyo na lang mga kababayan kung sino yung nagplano sa tingin ninyo. Sinabi lang ni Senator Camille that we're okay. Doon lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority. Pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa, nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5. Hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ng moral support. So alam po anong ibig sabihin po ng courtesy ng wag mag-aaresto sa Batasang Pambansa or dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I'm going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake Diba kaya siya nang gagalaite kasi tinamaan ng suspension yung bata nila ni Bato. of argument that it is a valid suspension and the reason is a preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi na naman kami guluhin tapos kami na naman ang pagbibintangan? Number two, bakit po, and I like to honor and express, diba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We many times disagree, but he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagree, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin,
lumapit sila naka-full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Hindi naman kasi mga kababayan pinapatras ni ano eh. Ito para maliwanag yung konteksto, hindi naman po kasi sinabi ni Aplaska, pakitama na lamang po ko sa pagkakabanggit ko ng apelyido noon, hindi naman niya pinaatras yung taga-NBI. Kahit nagsabi na yung taga-NBI sa kanya na taga-NBI sila, ang sinabi niya, ibaba niyo yung armas nyo. Yun ang sinabi niya mga kababayan, hindi niya pinaatras yung mga taga-NBI kasi alam din itong Sergeant at Arms na talagang nasa premises ng JSIS yung mga taong pinabababa niya yung armas. Kaya ang ginawa niya nung hindi magbaba yung mga taga-NBI, pinutukan niya ng warning shot. Eh di ba si Alan Peter Cayetano na ngayon nagsabing sunod-sunod? Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa batasan ng kudita. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Senate investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng Presidente. And I assume, good faith, I assume he was telling me that based on the information he had at that point. I take offense that the Executive Secretary posted in his Facebook na staged without waiting for the investigation. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta na mga senador, kamusta kayo. I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak niyo po kaya yung nandun, kung asawa niyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives niyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob. Hindi ko alam kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not teenager. If she had a heart attack, anong gagawin niyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Hindi marunong sa politika, they just joined me this term. Traumatize silang lahat. Sabihin niyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. So ang sagot ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate Presidency, kaso sa buhay na makasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Hindi, magulo na talaga. Magulo na talaga mga kababayan ng Senado. Hindi po narrative yan. Sinasabi po natin kung ano yung sinasabi ng mga kababayan Pilipino po natin na talagang magulo ang Senado na ngayon. Hindi po ba ang gulo-gulo na ng Senado? Kahit si Lito Atienza, ano ba yung sabi kay Alan Peter Cayetano? Nasa sa kanya mga kamay kung paano patatakbuhin ng Senado. 'Di ba? Kasi ngayon yung moralidad ng Senado, mga kababayan, yung reputasyon ng Senado bagsak na po talaga. Sad-sad na nga eh. 'Di ba kita nyo naman yung survey, sad-sad talaga. Kailan naging crime ang palit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Magibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and tell me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job, pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI director nung akala niya, nung nalaman. Kahit naman ikaw, mga kababayan, sigawan ka, do your job. Alam ko naman yung trabaho ko. Tapos sisigawan mo ako ng ganyan, ganun din, sasagot ko. Niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titingnan na, ma'am, pupulautin, ma'am, tatawagin namin ng DND, ma'am, tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan. Ano po mararamdaman niyo? So I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. Bakit naman yung iba mga kapulisan, mga kababayan? Halimbawa, 'di ba, minsan kapag may ganyang insidente, di ba, na nilulusob yung bahay mo. 'Di ba, kaysa sumigaw ka, much better na ikalma mo yung sarili mo, sabihin mo na may nangyayaring hindi maganda na sa kinaroroonan mo para mas maintindihan ka ng mga otoridad. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi nakakatulong yung pagsigaw
dun sa mga tagapagpatupad natin ng batas, lalo na kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, hindi nakakatulong yung sisigawan mo sila. Ang pinakamainam dyan, ikalma mo yung sarili mo at kausapin mo sila, humingi ka ng tulong. Yun ang pinakamainam dyan. Kahit pa sabihin nagpapanik ka, mas makakasama pa nga yung pagsigaw mo eh. Kasi mas maririnig ka ng mga taong susugod sa'yo. Di ba kalimitan ng insidente talaga mga kababayan, pinaka naliligtas yung kalmado. I have a narration of facts. I have the videos. I could have made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The crisis brought by the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito, willing po, dahil napaka-importante to. At sabi niya may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. O yung pala, sinasabi ng mga kasama namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika po yun, isang tabi natin yun. Let's go. Kumbaga kinakabahan siya. Kinakabahan din siya mga kababayan. Kasi magkakaroon pala ulit ng magkakaroon talaga ng panibagong Senate coup. 'Di ba? Kasi nagiging maingay yan. Pero hindi ko pa kino-confirm. Pero base po mga kababayan sa mga nakakarating sa atin, especially yung comment ng mga netizen, talaga magkakaroon ng Senate coup mga kababayan kasi may 3 ata na senator na lilipat at mag-iiba ang presidency ng Senado. Kasi mga kababayan, nung siya umupo, naging magulo talaga. Yun po talaga katotohanan dyan. Kasi sa kanyang pamumuno lang naman nagkaroon ng mga habulan, nagkaroon ng mga potokan, nagkaroon ng mga sigawan. Sa kanyang pamumuno lang talaga nangyari yan. Go back to the main issue. The integrity of the Senate. The President used to be a senator. He understands this. That's why he went on national TV. I believe that's why he called. Because he wants to make sure we know in the Senate that he will not allow that. Pasensya na po sa mga kaibigan. Ngayon pa lang mga kababayan, sinisisi na yung mga kasama. Di ba ang totoong leader, ang totoong Senate President, marunong ka mag-claim. Kapag ka may mali sa liderato mo, dapat i-claim mo yung pagkakamali mo. Hindi yung ipapasa mo sa minority, kung sino-sino sisisihin mo. Pangit yan sa isang leader mga kababayan. Yan ay nagpapakita ng weakness ng isang leader na isisisi mo sa iba yung kasalanan na cargo mo kasi ikaw ang Senate President. Mga kakampi sa DBS, I take that po, yung sinabi ng Presidente, I assume good faith. I assume that when I am told the Senate President and when the President speaks, he is speaking truth. Ang problema, is he being told the truth? Is Matibag and others under him telling him the truth, or do they have their own agenda for 2028 and they have their own agenda for the Senate presidency? Yan na. I may leave anytime. They can remove me. I can even be gone as senator. I mean, I've reached the pinnacle, I think, of my career. No, from councilor to vice mayor, congressman, speaker of the House, secretary of foreign affairs, and now Senate president. Ano pang hihingin ko sa mundong ito? Ano pang ipagdadasal ko sa Panginoon? Siguro po, dito sa local, kasi mahal ko po ang aming bayan ng Taguig at Pateros, di ba? But in so far as national, wala na po akong hanapin. Tahimik po buhay ko. Tahimik po buhay ng ate ko. We're minding our own business. But when 12 senators came to me and said, we have to make sure that everything is done by the Constitution. Simple ang sinabi ko, will we have a fair and independent impeachment process? They said yes. Are we all willing to sacrifice? Yes. Are we going to be confrontational every move? Hindi. Pero bakit po ganito ang inaabot namin? So again po, hindi po kami magulo. Ginugulo po kami. So again, Honorable Ombudsman, please consider, remember po, in an investigation, it's not only the result, it's the process. So there will be no independent investigation while the NBI officials hindi lang po yung director, yung pong head ng transnational crimes, kasi yung po ang tinuturo ng kanilang confidential agent. Hanggang hindi po sila sinususpend, tapos ang sinususpend po nang sa Senate. So mga kababayan, asahan niyo po sa Lunes, ang focus, ang attention, bagaman napaka-emotional itong mga nangyayari at bagaman existence na ng integrity na ng Senate to, alang-alang po sa ating mahal na bayan, alang-alang sa konstitusyon, we will focus na makonvene yung court. Kung may gugulo po niyan, hindi po kami. By the way po, pag convene namin as a court, pag-issue po ng summons, hindi pa ho magsa-start ang trial kasi sasagot pa ho ang Honorable Vice President. So wala pong dahilan na magmadali silang magpalit sa Monday, even if they will recycle another narrative to say that this is for the impeachment. I ask our young people now, yes, there are, dati kasi pagka nag-issue ng statement lahat ng deans, ako mismo Kita mo, pinagpapawisan siya mga kababayan, no? bilang idealistic na law student, kahit tatay ko mismo na idol ko nagsabi bilang batas, naswisway din po ako. Pero tingnan nyo po yung katotohanan versus po sa propaganda. Sabi ng mga deans, ang palitan daw ay para makontrol po ang
impeachment at para po ma-dismiss. Yun naman talaga. Di ba? Or whatever you call it, whatever word you use it. Hindi po. In fact, mas mabilis pa ho kaming kumilos. Kasi pwede pong Thursday na namin check-in lahat ng annexes, etc. Kasi nagkagulo sa Senate ng Wednesday night. But hindi po. I thank the very professional Senate Secretariat. Despite yung buong gulo, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po yun. So again po, you want an independent investigation, go ahead po. Pero delikado po kung ano magiging katotohanan because ang katotohanan po, ang Senado ang ginugulo. We will keep you updated. Again, we have all the facts. Sa mga matitinik na reporters na may mga tanong na pointed, I'm talking about outside the Senate kasi inside the Senate nakapagtanong naman sila. We're ready to answer all of the questions. We just wanted everyone, to not have a national trauma about a news that inaatake ang Senado ng NBI. But now that it's out, that it is the NBI, prove to us that that was a rogue decision. Prove to us po na misfire po yun at hindi po yun ang talagang tangka, di ba? Again, I give everyone the benefit of the doubt. Pero doon po sa mga nagsasabing drama, etc., ito lang po sasabihin ko sa inyo. I hope your family is never put in that position. Because I was there. And I wanted to go out and I wanted to face them, di ba? And I saw the reaction of everyone and I was watching the video. Sobrang tapang po. Hats off. I really respect po yung Senate media. Hindi kayo nagtago, hindi kayo umuwi. You run towards danger so that people will know the truth. Kaya yung pakiusap ko, lahat ng naglalabas ng video, nakitang-kita yung katotohanan, kaya nasisira mga gawa-gawang narrative. Continue to do that. So may we ask God for one thing, the truth to come out. The truth. Ano ba mga kababayan yung mga lumabas na katotohanan? Unang-una yung video ni Jan Consulta. Yun, isang patotoo yun na talagang katotohanan na nasa GSIS yung mga taga-NBI at pinapaulan na ng bala nito pong si Aplaska. At ang isa pang katotohanan dyan mga kababayan, yung balita na inilabas ni Gio Robles na kung saan kita rin doon pati yung pagdidrill mga kababayan, kung ano yung purpose kung bakit may nagdidrill, kita rin doon kung bakit nagkaroon ng presensya ng NBI doon po sa may nagdidrill mga kababayan dahil nga nakarinig ng tunog ng barena at chinek kung ano yon, and then kita lahat doon mga kababayan kung saan nagmula yung putok ng armas mga kababayan at kung sino nauna. Kita rin doon. So yun yung katotohanan talaga na mahirap po talagang itanggi. Na ang nangunang magpaputok ay etong si Aplaska at ang NBI mga kababayan ay napilitang sumagot. Yun po yung katotohanan dyan. So ngayon yung mga sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, isang patunay dito mga kababayan, since nabanggit niya yung mga Senate presidency, yung mga tangkang kudita na magpapalit daw ng liderato sa Lunes at yung ano pa yung sinasabi dito mga kababayan, yung 2028, kung tutusin napakaaga pang pag-usapan yan. Pero bakit binabanggit ngayon dito? Kasi nga para mabaling yung atensyon ng taong bayan dun sa minority na wala namang kinalaman dito po sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Ang lahat ng nangyaring kaguluhan dyan, ang tinitingnan ng mga kababayang Pilipino po natin ay dahil sa, alam nyo na yon. Hindi ko na sasabihin pa. Comment nyo na lang sa ating comment section. Come out. Based on the truth, let's move forward. Let's build our nation. Let's not destroy our nation. Let's build our nation. God bless you all. Ayan. Diba mga kababayan? So ang isa pa ding dahilan dito kaya napalive si Senator Alan Peter Cayetano ay dahil na suspended yung kanilang bata ni Senator Bato na si Aplaska mga kababayan. Kasi nga, alam nyo naman, nagsuot ng battle gear, nagpaputok do sa NBI, warning shot daw pero sunod-sunod, allegedly, kayo nang bahalang umusga kung ano po masasabing dyan. Pero para sa akin mga kababayan, kung magpalit man ng leadership sa Senado by Monday, deserve ng Senado na maibangon ulit ang reputasyon ng Senado mga kababayan at deserve ng mamamayang Pilipino na makakita ng Senado na maayos at hindi nagkakagulo. Ano po? So yun lang naman. Mga kababayan, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang komento at opinion po ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo.